Pinagkakaguluhan si Michelle D. Isa siya sa mga inaabangan ng mga pageant fans at ng mga ibang contestants tapos mga staff ng Miss Universe. Kahit na ligwak ang Pilipinas last year, malakas pa rin talaga ang presensya ng Pinoy pageant fans. And kinakapitalize ito ng mga ibang sponsors kasi nga 'di ba, business is business. Kailangan talaga ng isang company ng popularity para mapansin yung kanilang services o kaya yung kanilang products. Kaya, no wonder may mga lumalapit kay Michelle D na mga sponsors para naman ma-introduce yung kanilang mga products or services. And syempre, isa itong privilege sa isang kandidata such as the Philippines na gusto siyang makilala ng kung sino mang mga tao, mapa-candidates man, mapa-staff ng Miss Universe, sponsors, kahit na yung mga local doon sa El Salvador. Kasi nga, kakaiba talaga ang kinang ng Pilipinas. And yes, hindi ko naman sinasabi na hinahype or eto na naman tayo. Ang isang positive na effect kasi kapag well-known ang Pilipinas sa pageantry, gustong-gusto ka talaga ng mga tao kesyo negative man ang perception mo or hindi. Marami ang magugulat kung malalaman nila na isa ang GMRC na napapabalitang part ng criteria sa pagpili ng mga makukuha sa semifinalist. And yes, hindi lang siya ngayon na lumalabas yung issue tungkol sa GMRC, kundi yung past na editions ng Miss Universe. Kung bago ka lang sa pageantry as a fan, mukhang hindi ka familiar about sa GMRC kasi eto binibase nila sa ugali ng isang candidates and sa ugali din ng mga fans. Kaya kapag medyo bardagulan o kaya nagpapasimuno talaga ng away ang isang fans, mukhang minus points daw para sa candidates yung ganitong sitwasyon. Pero wala pang confirmation tungkol dito, pero mas mabuti na rin ang nag-iingat. Inclusive na kasi ang Miss Universe. So it's not because you are the sexiest or the prettiest, but alam mo yun, regardless if you are a plus size, if you are from an LGBT community, whether you are a mother, you are married, for as long as okay or malakas yung advocacy mo, pasok na pasok ka. Kaya last year or previous years, marami ang nagulat sa mga nakuha. Pero kapag i-base mo sa advocacy nila or life story nila or backstory, mabapa, kaya pala. Ganon. Kasi hindi na katulad ng Trump era na pagandahan ng katawan or pagandahan ng face. Ngayon talaga yung may substance. And syempre, uulitin ko, the attitude, the character or behavior of a candidate ay malakas talaga ang ebidensya. Lumalakas yung ebidensya na yun yung isa sa mga basis para piliin nila na makapasok sa semi. Sa semis pa lang yun hindi yung crown. And of course, hindi rin mawawala yung pageant fan behaviors na pwede natin makita sa mga pageant pages or pageant groups. Kaya, behave. Marami ang nagtataka siguro kung bakit hindi masyadong showy o kaya nagpapabida-bida si Michelle D kasi mas prefer niya na nasa tahimik lang siya. Kumbaga, siya yung undertaker na magugulat ka na lang kung ano yung pwede niyang ipakita na action speaks louder than words or than popularity, mga ganon. And yes, given naman na pasalamat tayo sa mga pageant fans dahil isa yun yung mga factors kung bakit maraming lumalapit kay Michelle D para mapansin din sila. Pero syempre, gusto niya low-key and ayaw naman niyang sabihan siya na nagyayabang siya or mayabang siya. Gusto lang niya na tahimik lang and just being herself and para ayaw niyang magkaroon ng negative impression towards her. Kaya cool lang and mararamdaman mo talaga yung pagka-chill, yung chill vibes niya. Ito yung isa sa mga napiling opening dress ni Michelle D. I'm not sure kung ito yung talagang susuotin niya, pero maganda yung choice kasi nag-complement sa skin tone niya, sa hair niya, sa personality niya. However, hindi mo talaga may iwasan na merong negative na tao sa mundo. And yun yung isang page sa kapitbahay natin na wherein minomonitor na sila ng mga staff ng Miss Universe organization kasi nagpapasimuno sila ng online bullying.
And instead of mag-rest back ka ng negativity, just mag-reply ka ng positivity kasi kindness campaign tayo ngayon. And I believe talaga na fun behavior is also included in the criteria for selecting sa mga candidates na mapapasok sa semifinals o kaya mananalo. Kaya watch out and mag-behave. Anyway, sa day 3, yung mga ganap is registration kasi marami pang candidates ang dumadating pa. And then fittings for opening number, fittings for swimsuit, tapos recording of, yan, yung mga VTRs nila, Latinas content for Telemundo kasi marami ding medias from Latin American country na nasa El Salvador. Then sponsor shoots, so dyan pipiliin yung mga ibang candidates para sa product campaigns nila. And be thankful kung mapipili si Pilipinas or kapag hindi naman, it's okay. Hindi naman lahat Pasko, di ba? And then MUBA, MUBA makeup content. So nakita nyo naman sa mga previous vlogs and mga ibang vlogs regarding sa mga photo shoots, official portraits ng mga candidates. And then here comes itong swim sponsor shoot. Ito yung sinasabi ko, no, na may mga sponsors na pumili ng kanilang gusto or bet na candidates para i-showcase or i-promote yung kanilang brand. So for Robin Singer, swim is happening today instead of yesterday. Contestants that are part of this shoot today are Namibia, Belgium, Cameroon, Guyana, Hungary, Indonesia, Kazakhstan, Nicaragua, Poland, Trinidad, and Tobago. So, ito yung sinabi ko kanina na it's okay kung hindi mapili ang Pilipinas. It's because hindi araw-araw ay Pasko. O, di ba? And here we go. Yung voting. So, let's secure a spot at the semifinals for Michelle D sa Miss Universe. So, ayan, bayanihan, #bayanihan. And punta lang kayo sa Miss Universe app. So, nandun na. Mas legit doon, i-download nyo na lang sa Play Store and then kapag nandun na kayo sa Miss Universe app, hanapin nyo lang si Michelle D. Ayan. Tapos merong vote. Basta may makikita kayong vote doon and hanapin nyo si Michelle D. Napakadaling mag-vote. Ayan. Pero watch out sa mga scammers kasi may namamantala sa pag-vote. May magme-message sa'yo na hindi daw nila alam yung process mag-vote. O yun, o di ba? Tapos kukunan yung GCash mo, i-hack yung GCash mo, o kaya i-scam ka na meron daw verification fee na babayaran mo daw, bibigyan ka daw ng pera, tapos bago mo bigyan ng pera, meron daw unlocking fee, mga ganun ng mga scammer. Kaya mag-ingat ka sa mga scammer na nagbe-message sa inyo na bigla-biglang magbibigay daw sila ng pera na hindi mo naman kilala, hindi mo naman kaano-ano yung number na yon. Kaya mag-ingat ka sa scammers. Anyway, safe naman mag-vote sa Miss Universe. Basta dun lang kayo sa Play Store. Okay? So, thank you for watching, ladies and gentlemen. And ito na yung latest updates natin sa Miss Universe. So, next update ulit mamaya-maya. Okay? Thank you and have a wonderful day.